afternoon! Welcome po sa ating National Nutrition Month 2026 activity na pinamagatang Canvas for Change, Envisioning Healthy Families and a Healthy Planet. Ang gawain ito po ay bahagi ng sama-sama nating pagsisikap na isulong ang mas malusog na pamilyang Pilipino at mas matatag na mundo. Gamit ang art o sining, ang ating shared advocacy at community engagement. This event is also made possible by the Quezon City Health Department, Joy of Urban Farming, Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Services, Bureau of Plant Industry, the Philippine Society of Hypertension, Concerned Artists of the Philippines, our lead artistic collaborator, and of course, National Nutrition Council, ang leading authority ng ating bansa sa nutrisyon. Palakpakan po natin ang ating sarili sa ating mga partner sa kalusugan. Yes! So to start, we'd like to invite DOH Undersecretary and NNC Executive Director Dr. Albert Domingo for a message of support po. Ayoko sa stage. Sorry. Yung mga nakakakilala sa akin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kasi pag umakit ako sa stage, baka maging State of the Nation address yung mangyayari. Eh, ang balak lang po natin dito sa State of Nutrition address. Nats. Bakit? Ano bang nangyayari? Bakit natin kailangang tuunan ng pansin ang ating ginagawa ngayong hapon sa maliit na pagtitipon na ito? Maliit po sa bilang ng tao na nandito ngayon sa Quezon City Memorial Circle, pero malaki po ang magiging impact kung ating itutuloy yung ating mga ina-advocate. Ang pinag-uusapan natin ho dito ay pagbabago sa sinasabi nating food environment. Ano ba yung food environment yan? Pero bago sa lahat, hindi ko makakalimutan, nandito ba si Miss Jai, si Deco? Ayan, hi. I just wanted to greet you, ma'am. Come forward. Halika po. Siya po ang responsible sa calorie labels ng Quezon City. Kaya pag kumain kayo dito sa lungsod ng Quezon City, of course with our Mayor Joy Belmonte. Thank you so much, ma'am. And thank you po. So I wanted to highlight that dahil yung binanggit kong yun sa pagbati natin sa Quezon City is one ideal example na pwede natin gawin. Kaya naman palang gawin sa isang malaking syudad tulad ng Quezon City. Na lahat po ng ating mga kumpanya, lahat ng ating mga restaurant, may mga guidelines yun, hindi naman yan lahat sabay-sabay nangyayari. I think yung mga karinderya hindi pa yata covered, no? Or yeah, hindi pa siya covered. Pero it is a big progress already na yung mga malalaking restaurant, malalaking fast foods ay napasunod ng Quezon City. Hindi para sila ay pahirapan or patayin. Wala pong ganong usapan sa nutrition. Ito ay para magkaroon ng sinasabing, Maestro, please, pakibaba yung audio ng feedback. Sorry, thank you. Ito ay para ating makita na pwedeng magkaroon ng tinatawag na responsible food marketing. So balik tayo dun sa usapin ng healthy food environment at bakit mahalaga po sa National Nutrition Council ang bagay na ito. Tumataas po kasi hindi po yung ating sabihin na nating stunting, bahagyang tumaas, alam po natin yan, pero we're hopeful na in the next round, no, kasi updating survey yung nangyari, magkakaroon tayo ng dahil ang natip sa akin ng mga researchers, yung minimum acceptable diets ay tumataas daw. Which means, I see the RNDs nodding. Hindi po ako registered nutritionist dietitian, pero marami po akong registered nutritionist dietitian on the staff helping out sa ating data. And having said that, pwedeng bumaba yung standing. Pero meron pa kasing isang burden na sinasabi sa nutrition. At ito po yung ating pagtaas ng overweight and obese. Ngayon, pag sinabing yung ating overweight and obese ay tumataas, nandun yun sa pagkain. Kabaliktaran siya ng kakulangan sa nutrients, nagkakaroon naman tayo ng kasobrahan sa nutrients or overnutrition. Yung ating sugar, salt, and fat. Should I move somewhere else? Dahil mukhang tumatama ako sa... Sige, sensya na po Hindi talaga kasi ako mahilig sa stage. Okay, sugar, salt, and fat ang ating tinitignan. May mga hangganan po. And just to share you from personal experience, hindi ko na hahabaan masyado, but I just have to say this. The staff who were with me at the office, I think the other day or 2 days ago, hindi ko papangalanan, huwag niyong sabihin, merong kumpanya sumulat sa National Nutrition Council
tila meron silang pinapaaral na mga 10 years old, halos 10 years old na napag-aaral na sinasabi na ang asin daw ay dapat maximum 5 grams per day. Ano daw ang masasabi ng National Nutrition Council ukol sa pag-aaral na ito? At pag less than 5 grams per day daw, ang total na sodium na asin na ating kinakain ay healthy naman daw. Meron pang nabanggit na sasabihin ko rin to para sa ating publiko, yung J-shaped na curve. Ano ibig sabihin ng J-shaped curve? Pag masyadong mababa daw ang asin, pangit daw. Pag masyadong mataas, pangit rin. Pero pag nasa gitna ka lang, sakto. Tapos yung gitna yon, gitna ng 0 to 5. Alam ko, medyo technical, pero ito kasi yung sispesaan. Ang ating maximum recommended na sodium sa isang buong araw ay actually 2,500 grams, hindi po 5 grams. So kung hindi mo natin alam yung ganong impormasyon, tila mapapaniwala tayo dun sa hinihiling ng kumpanya na tignan yung mas mataas na numero. Malaki po yung ganyang debate at minsan hindi naiintindihan kaagad ng ating publiko, pero yung tinaas na iyon ng ating asin ay nangangahulugang mas maraming tubig yung maiiwan sa ating katawan. Bakit po? Sabi ko nga ho ng mga high school students, tignan nyo yung osmosis. Kapag mas marami po yung sodium, hindi ko ba teacher? Pag mas marami yung sodium sa loob po ng ating katawan, magkakaroon ng tinatawag na water retention. Hindi po cute yun, hindi nakakatuwa yun. Yun yung dahilan kung bakit ang number 1 na procedure claim ng PhilHealth, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang ating dialysis. Ang dialysis po, ang sanhi niyan dalawa. Number 1 na dahilan is yung ating tinatawag na diabetic nephropathy, which is also an issue for healthy food environments dahil mataas yung asukal. At ikalawa, yung tinatawag na hypertensive glomerulosclerosis. Sa madaling salita, nasisira yung bato dahil sa asukal at sa asin. So babalikan natin yung para bang inosenteng nagtatanong na, hindi ba okay naman yung 5,000? Ang sagot, hindi po. Dapat mas mababa siya. At dapat pinapababa natin. At pag binaba natin yung ating asin sa ating mga pagkain, dapat sabay-sabay. Marami na po akong nakuusap sa industriya, hindi naman po sila tumututol na babaan ang mga asin, ang asukal. Ang hiling lang po nila na yung ang ginawa ng Quezon City, dapat patas, pantay-pantay yung pagbaba. Hindi pwedeng merong exception, hindi pwedeng may isang numukod kami. Kasi medyo, gamitin ko yung termino, nakaka-addict yung lasang maalat eh. Yung lasang maalat, yung lasang matamis. So, connect-connect yan. Now, having said that, isa pang, nandito po siya, nakita ko, actually, feeling ko ito yon. Ituturo ko ito, anong importansya niyan? Pag tayo ay tatawid, or nagmamaneho, tumitingin tayo sa signboard, sa traffic light. May nagsasabi kung safe tumawid, o kaya merong enforcer na kakawin sa'yo, tawid ka na, o kaya tumigil. Kaya may signboard. Pag tayo ay nasa palengke, tayo ay nasa grocery, sino magsasabi po sa atin kung yung guhugutin, kanino umaga na malengke ako? Sino magsasabi sa atin na pag pumasok ka dito sa lilitoang mungto at kinuha mo yung nakalagay dun sa shelf, dun sa supermarket kasi, o kaya pag nasa palengke ka, na yung bibili mo, yung inaalok sa'yo, suke, meron akong sale dito, discount, bagnet. Ako, sarap pa naman ng bagnet, di ba? Oo, kumakain niyo po kanyan. Pero huwag masyadong marami, dapat within limits. Kasi pag walang nagsabi sa atin kung ano ang healthy na kainin, na dapat sana gulay, dapat sana umiiwas tayo sa matataba, matatamis, maaalat, babalik tayo dun sa sakit na atin na nabanggit. So, yung ating healthy food environments at final point, dito sa ating opening remarks lang, mahalaga, brief po ako nung dumating ako na marami palang tumulong sa paggawa ng mural na ito na hindi kasama dun sa program. Ibig sabihin, hindi kasama dun sa organizers, hindi kasama sa DOH, sa NNC, sa agriculture, sa Quezon City. Mga joggers daw. Diba? Mga joggers. Kasi tumigil sila. Tapos, mahalaga po yun. At maraming salamat po sa media na kasama natin ngayon. Dahil yung publiko na tumitigil, yung publiko na manonood at makikinig sa ating ginagawa ngayon, kayo rin po ang inaasahan nating lahat na sama-sama tayong una, magtutulak ng ganitong polisiya, saktong-sakto, so na bukas. Libre naman humangarap na sabihin na priority bill to. But who knows,
maaaring hindi i-announce pero umabante pa rin. Number 2, kapag natuloy mo yan, yung ginawa nila Jai sa Quezon City, gagawin natin on a national level, implementation. Lahat ng mga Jai, ng mga chief nutritionist ng iba-ibang LGU magsasama-sama under the umbrella of the National Nutrition Council para yung mga high in sodium, high in fat, high in sugar, mawala yan. Bakit may magic lamp ako nakikita? Siguro yung magic lamp kasi, kailangan medyo kaskasin muna natin ng konti para lumabas yung ating pinapangarap. I think yun yung ating interpretation. Tapos, diba? Tama ba? Tama naman siguro titignan, doon nanggagaling, Tapos yung soda may ban, para palang lesson to in art interpretation. Tapos yung mga dahon, dun sa mga sanga ng puno, ay kamay ng iba't ibang tao na siyang magbibigay ng buhay dun sa ating advokasya. At doon ko tatapusin ang aming pananalita, pero ipagpatuloy po natin ang programa at ating pag-usapan ng isang healthy food environment para sa ating bayan. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Maraming salamat, Yusek Albert. Kasama ang NNC, sama-sama tayo sa pagsulong ng healthy food environment. Ayan. We'd like to call on Ms. Jaira Sideco, Chief Nutritionist ng Quezon City, para ibahagi ang leadership and commitment ng NNC para sa public health at sa nutrition. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wini-welcome ko po kayo sa Quezon City kung saan marami na pong mga nutrition policies na naisagawa po on healthy food environment. Sa ngalan ng ating punong lungsod, Mayor Joy Belmonte, na patuloy na nagsisilbing champion ng nutrition policies on healthy food environment, isang malusog at nakakalikasang umaga sa inyong lahat. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to Imagine Law as one of our strongest allies when it comes to pushing for healthy food environment policies. Naaalala ko po nung pandemic, wala pong nakapigil sa aming partnership despite all the limitations of the restrictions ng pandemic ay naisulong namin ang healthy public food procurement and the calorie labeling ordinance. And with that po, na alam niyo po ng healthy public food procurement policy and the calorie labeling ordinance is one of its kind here in the Philippines, and not only that, but in the Southeast Asia. So ang pinaka-principle po namin dyan, ang pagkakaroon po ng healthy food environment ay dapat po magsimula sa ating gobyerno. Kaya po sa government, sa Quezon City government, isinulong po natin itong HPFD. Kung saan po lahat po ng pondo ng gobyerno on food should be an investment to health ng ating mga citizens. At yan po ay patuloy po natin ginagawa, hindi lang po sa ating mga government meetings, but also in our institutional facilities. And not only that, lahat po ng programa na cover ang ating mga citizens ay nabibigyan po ng edukasyon on nutrition. At pagdating naman po sa calorie labeling ordinance, tama po si Dr. Albert Domingo po, ito pong calorie labeling ordinance ay isa po sa paraan para magkaroon ng informed food choice ang ating mga consumers. And we are happy to share na na-appreciate po tayo ng mga food businesses who are also our strongest allies din po. Dahil we had some challenges pagdating sa public consultation, but we made them realize na may parte din po sila sa pagkakaroon po ng healthy food environment para sa ating mga consumers. And we are happy to share po na we are at the first phase of our implementation, and malaki pong tulong ng ating mga big food businesses ay talagang nag-comply with the ordinance. At dito po pinapakita na hindi lang po dapat natin mandato yung mga food businesses kung ano po ba ang dapat nilang gawin. Pero dapat po ang gobyerno ay patuloy na bibigay tulong para po sa ating mga food businesses sa ating syudad. And with that, I would just like to share na marami na pong mga local government units ang nag-reach out sa Quezon City. Sinasabi po nila na ginagawa po nila itong IRR or ordinance. And with Quezon City, lahat po ibibigay po namin. Kopyahin nyo na lang po ang aming polisiya para din po maging standard ang implementation. Hindi lang po sa Quezon City, but all cities na rin po sa Pilipinas. And that is our vision here in Quezon City. Dahil hindi po magiging effective
ang ating mga policies kung magkakaiba po ang ginagawa ng bawat syudad. And I would also like to emphasize that local government units have the power to transform our communities. Kasi ang lungsod po, ang pinakamalapit sa tao, kung saan our policies help people shape what they see, help people choose ano yung mga healthy food items, and the government also helps the people realize kung ano ba'y dapat ang isang healthy food environment. And with that, I would like to end my commitment of message kung saan po ang Quezon City Government ay patuloy na magsasagawa po ng mga polisiya on our healthy food environment at para din po sa ating mga students. Maraming salamat po at magandang araw po sa lahat. Thank you very much, Ms. Jai. These messages truly strengthen our collective vision para sa mas malulusog na pamilya at mas matatag na environment. Finally, we'd like to call on Attorney Miguel Lawrence Milian, Project Manager of the Healthy Food Environment Advocacy from Imagine Law, for his closing remarks. Hi, good afternoon. Dito na namin po sa baba. And dito rin po ako magtatagal sa closing remarks natin. So first of all, I would like to thank everyone, especially po si Yusek Albert po, as well as our partners, DOH, NNC, and the rest who were present during the last 2 days. All I want to say lang po, based po sa nakita namin during this community mural and health fair, importante po sa lahat ng Pilipino ang isang healthy food environment. Importante po sa lahat ng Pilipino ang isang healthy planet. And we hope that after Nutrition Month, tuloy-tuloy pa rin po ang ating advocacies po, so that makapag-provide po tayo ng healthy food environment for all Filipinos po. So yun lang po, and thank you everyone who came during the last 2 days, and we hope to see you at future events as well. Thank you very much. Yes, I'd like to invite everyone to a photo opportunity as well with the just finished mural po by our very talented artists. Friends? Good afternoon to everyone. Both sides na lang po, and then may ilan po na pwede pong dito sa ground. Ayan po. Ayusin lang din po namin yung chair. Thank you. Willing ipakopya ng libre. Pwede po tayong mag-chant. Kapag sinabi ko pong healthy families, please say healthy planet. 1, 2, 3. Healthy families. One more. Healthy families. Maraming salamat po and Happy National Nutrition Month.